and ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mang Tani, ano ang aasahan natin ngayong araw na ito dito sa Metro Manila at kumusta yung mga kababayan natin dyan sa Katimugan, Tagalog? Yes, Susan. At itong bagyo na ating binabantayan, naka-4 na landfall na, Susan, ha? Itong Typhoon Nina. Ayon sa Pag-asa, unang tumama ang mata ng bagyo dyan sa may Bato, Catanduanes, dakong alas 6:30 kagabi, tapos 3 oras sa kanipas dyan sa may Sagnay, sa may Camarines Sur. At ito alas 2 ang madaling araw ay naitala ikatlong landfall dyan sa may San Andres, Southern Quezon, habang itong alas 4 naman ang imedya ay sa may probinsya ng Marinduque. At ito alas 2 sa madaling araw, nakataas ng Tropical Cyclone Warning Signal number 4 sa mga probinsyang Camarines Norte, Camarines Sur at katimugang bahagi ng Quezon. Signal number 3 naman dyan sa Albay, Marinduque, Batangas, Lubang Island, Cavite, Laguna at yung nalalabing bahagi ng probinsya ng Quezon. Nakataas naman ang signal number 2 dito sa Metro Manila at sa mga probinsya ng Rizal, Bulacan, Bataan, Pampanga, katimugang bahagi ng Zambales, dyan sa mga isla ng Polillo, Oriental Mindoro, Northern Occidental Mindoro, kasama ang Burias Island, Sorsogon at Catanduanes. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Occidental Mindoro, dyan sa Romblon, Masbate, kasama ang Ticao Island, Northern Zambales, buong Tarlac, probinsya ng Tarlac, Nueva Ecija, Southern Aurora, at buong Pangasinan. Mga kapuso, ilang sandali po ay maglalabas ng bagong listahan ng mga lugar na may warning signals ang Pag-asa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, makikita natin na maghapon na makakaranas ng pag-ulan, hindi lang Metro Manila, kundi malaking bahagi ng Central at Southern Luzon habang dumadaan ang sentro ng bagyong Nina dito sa may Southern Luzon. Kasama na rin ang ilang bahagi ng Mimaropa at dito sa may Bicol Region na kung saan unang naranasan ang lupit ng bagyo, unti-unti na po na mawawala yung mga pag-ulan habang lumalayo yung bagyo dito sa Bicol Region. At sa iba pang panig ng bansa, may mga pag-ulan din dito sa may Northern Luzon at siya ay dulot ng paglakas ng hangin amihan. Dito sa may Mindanao at Visayas at Mindanao, may mga pag-ulan din pero hindi na dala-dala ng bagyo kung hindi yung easterlies at local thunderstorm, lalong-lalo na sa Mindanao. At mga kapuso, may itinasa babala ang Pag-asa sa posibleng daluyong o yung storm surge. Hanggang 3 metro po ang taas at maaaring umanong maranasan dyan sa mga coastal areas ng mga lugar na nasa ilalim ng signal number 4. Hanggang 2 meters naman po ang nasa may signal number 3. At may banta rin ng daluyong sa iba pang lugar na isinailalim naman sa signal number 2. Taglay sa ngayon, ang bagyong Nina, ang lakas ng hangin umaabot pa rin sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 290 kilometers per hour. Inaasang kikilos ito pa Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At mga kapuso, ilang sandali po ay maglalabas ang Pag-asa ng bagong abiso, kaya manatili pong tumutok para sa update. Susan? Mang Tani, bakit parang hindi gaanong kalaki yung inihina ng bagyo kahit 2 landfall na pala yan? Bakit parang na-delay ang pag-landfall at pagtawid sa Luzon ng bagyo? Yung iba, lalo pa nagtataka yung mga taga-Metro Manila, kahapon ay naging maaraw pa. Yes, Susan, unang-una, dito sa satellite image, yung mga kulay pula na yan yung mga malalakas na ulan na nandun sa malapit sa gitna ng bagyo. At nung kahapon na tumatawid yung bagyo dito sa may Bicol Region, mapapansin mo dito sa Metro Manila, halos walang masyadong ulan dahil yung konsentrasyon ng ulan ay nandito sa may sentro ng bagyo. Pero ngayon, lumalapit na yung bagyo, nandito na sa may Marinduque at mamayang hapon ay halos nasa may katimugang bahagi na tayo ng Maynila o Metro Manila yung bagyo. Kaya hanggang mamayang hapon, ramdam natin, Susan, yung malakas na hangin at malakas na ulan. At kahapon, bago ito tumama sa kalupaan, bahagyang bumagal itong bagyo. Kaya yung inaasahan natin na gabi ng Pasko ay mararamdaman na yung dupit ng bagyo, medyo na delay siya dahil nga sa pagbagal ng bagyo habang bago tumawid ng Bicol Region, Susan. Maraming salamat, Mang Tani, ang ating GMA resident meteorologist.